long-term HMO. Okay, wala naman pong masama kung meron tayong short-term HMO. In fact, maganda po ito kasi pag nagkasakit po tayo, ang HMO company po ang magbabayad sa ating hospitalization. Meron po tayong pondo na magagamit natin just in case tayo ay magkasakit. Pero halimbawang ikaw naman ay hindi nagkasakit, anong mangyayari sa binayad natin? Babay na po ang binayad natin kapag hindi ka nagkasakit. Meaning, kahit kada taon, bayad ka ng bayad, ang pera, pag hindi ka nagkasakit, magbababay na. Ang pinakamaganda, meron dapat tayong long-term HMO o long-term health care. Meaning, tayo ay nagbabayad for 7 years at sa loob po ng 7 taon, meron tayong hospitalization fund. Kapag tayo ay nagkasakit, may pondo sa ospital. Kung hindi man tayo magkasakit, ang kagandahan po nito, lumalago pa rin po ang pera natin. 7 years to pay lamang. And sa buong 20 years, meron po tayong insurance. Sakaling kunin ka ni Lord, meron po tayong maiiwan sa ating mga mahal sa buhay. And lastly, on the 20th year, after 13 years lamang po ng paghihintay, you get your money back, yung investment fund po natin. Yung perang hinulog po natin, lumago, plus interest, plus bonuses. So, additional retirement money po natin ito. So, meaning, ang Kaiser Long-Term Healthcare ay isang ipon na walang tapon. So, wala pong nasasayang sa perang binabayad natin. So, to know more about this, mag-usap na po tayo o kausapin po natin ang kilala niyong IMG member dahil sigurado po akong matutulungan nila kayo. 100% po yan. So, okay? See you. Bye!